Okay, good morning. Today is December 26. So actually yung topic ko na ito ay dapat December 21 ano kasi yun yung Armed Forces of the Philippines founding day. So anniversary ng Armed Forces of the Philippines ang December 21. So ang December 21 ay yun yung designated Armed Forces of the Philippines Day. So last December 21, yun yung 88th founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines. At magkano ba ang budget natin ng 2023 National Defense Budget? So 4 billion US dollar. So sa tingin nyo ba yung 4 billion US dollar, malaki na ba yan? So, kung i-times mo ng 50 pesos per dollar yan, so magkano yan? Medyo malaki kung tingnan natin. But, kung ikumpara natin yan sa mga budget sa ibang bansa, napakaliit. Ang layo natin sa budget, no? So, sa Singapore lang, which is the highest military budget. Ang Singapore, highest military budget pagdating sa Southeast Asian nation. No? Southeast Asian nation lang. So, ilan bang Southeast Asian nation natin? We have 10, ano? Pang-11 yung Timor-Leste. Okay, so, magkano ba ang budget ng Singapore? 11 billion US dollar. So, kumpara sa atin na 4 billion lang US dollar. Now, alin ba ang siyempre alam niya natin kung when it comes to the highest military expenses o yung budget nila. So magkaiba naman yung expenses sa budget. Ang budget yun yung allocated na pwede nilang gastusin. Pag sinabi nating expenses, ito yung actually nagamit nilang halaga para related sa military defense nila. Okay? So, ang number one ay in 2021 expenses nila to. We have number one is USA. So, napakalayo ng diferensya, no? In 2021, USA spent 876.9 billion US dollar. Okay, sinusundan ito ng China na 252 billion US dollar. Number 2 ang China, 252. Ang layo niya kumpara sa US na 876.9 billion US dollar. Then third is Russia, 86.4. Fourth, India, 81.4. Fifth, Saudi Arabia, 75 billion. Sixth, United Kingdom, 68.5 billion. Seventh, you have Germany, 55.4. Eighth, France, 53.6 billion US dollar. Ninth, we have Australia, 52.1. Tenth, we have the South Korea, 46.4 US dollar. Okay. So, sa atin, 4 billion, ano? Okay, so pagdating sa 2022, nagbago ang ranking nito. Okay, so yung binanggit ko ay 2021. Sa 2022, nanatili ang first, second, third Russia, fourth India. Pagdating sa fifth place, nag-iba. Ang naging fifth place ay ano ang naging fifth place dito? Ang 6th place naging Japan, 7th place Australia, 8th place we have Taiwan, 9th we have Pakistan, 10 we have Indonesia. So sa expenses ito, Now sa listahan niyan, sa expenses as of 2022, pumasok ang Pilipinas sa number 16.
gumastos ang Pilipinas ng number 16 tayo nito sa 2022, no? Umabot tayo sa 7.04 billion US dollar. Okay, so pumasok tayo sa, ito yung expenses as of 2022, no? 7.04 billion US dollar. Sabihin, tumaas, mas ang actual nating expenses ay mas tumaas sa budget, which is 4 billion lang, pero ang ginastos natin ay 7.04 billion. So di ko alam kung paano naging basehan ito. Yung budget kasi, that is actual allotted money, pero pwede rin namang gumastos tayo ng ganong kalaki, pero baka merong mga terms, no? So ang record sa base kasi ito sa may study ng ibang bansa, no? So pwedeng ang naka-record is 7.04 billion. Okay, so kasi pumasok dito ang Thailand, 15.9 billion, pang 12 place sila. Sa mundo to, ha. 13th Vietnam, 14.2 billion ginastos as of 2022. Malaysia, 8.93 billion. Then number 15 is Myanmar, 7.79 billion. 16th place, we have the Philippines, 7.04 billion US dollars as of 2022. Okay? So, yun lang, no? So, gusto ko lang i-share sa inyo na kung gaano kalayo ang budget natin kumpara sa talagang, para to come up with a very strong military, no? A strong national defense of our country kumpara sa mga neighboring countries natin. So ang layo natin sa mga budget natin kumpara sa ibang bansa. So that is why it is very important for us to really collaborate or to make ally with like-minded countries tulad ng USA, Australia, South Korea, at saka ito pang Southeast Asian nations natin na kahit na meron tayong overlapping territorial claim, no? Pero with respect to Vietnam, Malaysia, pero madali lang pag-usapan yun. Parang madali lang pag-usapan ng Southeast Asian nation, that is to unite for us to be able to counteract with the Chinese claim, no? So ang kiniklaim nga ng China is 9-dash line nila, pero dinagdagan pa ngayon na 10-dash line na. Okay? So kaya kailangan natin talagang magpursige at tingnan natin kung kung nakita natin how our President Ferdinand Marcos really exercise the award, no, the reward of being awarded to us na sa atin yung West Philippine Sea, that is being decided by the UNCLOS, na pinapaniwalaan or yun yung naging basihan na rin sa mga neighboring countries natin. Isang bansa lang ang hindi nakinig nito, ay hindi sinunod ito, at alam na natin yun yung China. Okay? So ulitin ko lang, ang budget natin for 2024 ay 4.1 billion US dollar na. Kasi 2023, 4 billion lang. Okay? So, tumaas. So, with the rising dispute nga, rising tension dahil sa dispute natin sa West Philippine Sea, kaya kailangan taas na natin ang budget. At hindi lang yung budget natin natataasan, ay kailangan pa at talagang i-strengthen natin yung to coordinate with the neighboring countries na nasa Southeast Asian nations. Yun lang.